Hindi kailanman inakala ng lalaki na bago siya mag-transmigrate ay maaari pa siyang pumili ng antas ng hirap. At bilang isang veteranong manlalaro ay walang pag-aalinlangan niyang pinili ang antas impyerno. Ang kinakailangang karanasan para mag-level up ay 100 beses ng normal. Dahil pati ang propesyon ay nakaaapekto sa hirap, sinadya pa niyang piliin ang pinakamahirap na 8 bituing summoner. Ngunit ito rin ang propesyon na may pinakamalaking potensyal. Pagkatapos ay biglang nagdilim ang kanyang paningin. Nang siya ay muling magkamalay ay nasa ibang mundo na siya. Bagamat may sariling kamalayan siya, ngunit ang katawan ng sanggol ay nagpapahintulot lamang sa kanya na umiyak. Nang siya ay mag-1 taong gulang na, halos lubos na niyang naunawaan ang kanyang kalagayan. Ipinanganak siya sa isang medyo feudal na pamilyang magsasaka. Bukod sa pagsasaka ay wala silang personal na kalayaan. At bawal silang umalis sa nayon habang buhay. Sakto sa isang panimulang antas na impyerno. Sa kabutihang palad ay mabait ang kanyang mga magulang. Pareho silang halos nasa 20 taong gulang. At nasa yugto pa ng matinding pag-iibigan. Tungkol naman sa mga benepisyong dapat mayroon matapos mag-transmigrate. Hindi nakataka-taka na wala sa antas impyerno. At hanggang ngayon ay hindi pa niya alam kung ano ang ginagawa ng isang summoner. Ngunit ngayong gabi mismo, bigla niyang natuklasang maaari na niyang buksan ang status panel. Siyempre limitado lamang ito sa pagpapakita ng kanyang personal na stats. At ang paraan ng paggamit ng mga kasanayan bilang summoner. Kapansin-pansin na bukod sa antas ng karakter, ay antas din ang mga kasanayan. Bawat paggamit ay nagdaragdag ng karanasan. Ngunit ang pinakanais niyang malaman ay kung ano ang maaari niyang may patawag. Habang siya ay naghahanda ng subukan ito, hindi niya inakalang dahil sa sobrang pananabik. Halos mahuli siya ng kanyang ina. Buti na lamang at mahimbing ang tulog niya. Aminado siyang napakahirap kumilos sa edad na 1 taon. Ngunit talagang inaantok na rin siya. At ang paghihintay na iyon ay umabot hanggang tanghali ng susunod na araw. Habang oras ng pahinga at may iba pang inaasikaso ang kanyang ina. Agad niyang ginamit ang kasanayan sa pag-summon. Bagamat matagal na niyang alam na sa ngayon, H antas na halimaw lang ang kaya niyang ipatawag. Ito ay 2 antas na mas mababa pa kaysa F. Ngunit hindi pa rin niya inakala na tipaklong pala ang kanyang na-summon. Oo, yung karaniwang makikita lang sa bukid. Ang kaibahan lang ay mas malaki ito ng kaunti, at kapos pa sa talino. Hindi nito maintindihan ang kanyang mga utos. Sa stats ay bahagya lang itong mas malakas kaysa sa 1 taong gulang na siya. Ngunit bigla niyang napansin na kayang magbigay ng basbas ng tipaklong sa amo. Bawat isa ay nagbibigay ng kaunting tibay at liksi. At makikita ito bilang karugtong sa kanyang stats. Grabe ito, napakalakas. Allen, ay hindi, ano yun? May insekto. Huwag, maniniwala ka ba? Namatay agad ang una niyang summon dahil natapakan. Pero basta may mahika ay maaari itong buhayin muli. Pagkalipas ng 1 araw sinubukan niyang mag-summon ng ikalawang alaga. Isang daga naman ito. Pero sanay na rin siya kaya hindi na nagulat. Halos pareho lang ng tipaklong ang stats at talino. Ang mahalaga ay kung anong basbas ang kaya nitong ibigay. Ang sagot ay 1 punto ng lakas at tibay. Sa simula ay kaya niyang mag-summon ng 10 daga at 2 tipaklong. Kapag pinagsama ay malaki ang itinaas ng kanyang stats. Sa lakas pa lang ay halos kasing lakas na ng isang adulto. Ito marahil ang dahilan kung bakit mataas ang potensyal ng summoner. Pero huwag magpahina sa itsura ng kanyang mga summon. Sa mundong ito ay maraming malalakas na halimaw. Hindi pa lang sapat ang antas niya para maabot ang mga iyon. Nagkataon ding sa araw na iyon, ang kanyang ama kasama ang iba pa, ay nakahuli ng isang sea antas na dambuhalang mabangis na baboy. Labis na nausisa ang bida kung ano ang itsura ng mga halimaw. Kaya nakiusap siyang makita ito mismo. Agad namang pumayag ang kanyang ama. Pero tama bang ipakita sa batang kaedad niya ang ganitong bagay? Hindi nagtagal ay nasal-ayan niya ang tunay na anyo ng baboy ramo. Halos kapareho ito ng kanyang inakala, ngunit napakalaki ng katawan nito. Ayon sa usap-usapan ng mga taga-nayon ang pagpatay sa isang sea antas na halimaw ay nangangailangan ng 20 tao. Doon ay nagkaroon ng ideya ang bida sa lakas nito. Hindi na malayan ay lumipas ang 10 buwan. Bagaman hindi tumaas ang antas ng karakter ng bida, ngunit dahil sa araw-araw na paggamit ng kakayahan, umabot sa antas 2 ang kanyang summon skill. Hindi lang siya nakakatawag ng G antas na summon. Nad-double rin ang bilang ng mga H antas na summon. Ibig sabihin ay nad-double rin ang kanyang mga basbas. Nagkaroon din ng bagong kakayahan na pagsasanib ng summon. Nais niyang subukan itong pagsamahin. Ngunit lumabas na kulang ang mahika. Kaya sinubukan niyang tumawag ng bagong G antas na summon. Ngunit limitado pa rin ang kanyang mahika. 2 puntos lamang ang kanyang kasalukuyang limitasyon ng mahika. At hindi pa rin maaaring tumaas ang antas ng karakter sa maikling panahon. Wala siyang nagawa kundi maghintay. Sa wakas ay umabot siya sa edad na 3. Kasabay ng pagtanda ay bahagyang umabot sa kailangan ang kanyang mahika. Nalaman din niyang ang mga G antas na summon ay palaka. At isa pang daga. At nang pagsamahin ang 2 ay lumitaw ang isang ibon. Bawat isa ay nagbibigay ng magkaibang uri ng basbas. Mahalagang banggitin na, ang bawat summon ay may kanya-kanyang natatanging kakayahan. Espesyal na kakayahan ay panggagaya ng tunog.
Espesyal na kakayahan ay panggagaya ng tunog. Boses ko mismo iyon. Gaya ng tipaklong at daga noon ay may kanya-kanya rin silang kakayahan. Ang kakayahan ng tipaklong ay pagtalon. Ang kakayahan ng tipaklong ay pagtalon. Ngunit dahil karaniwan lamang ay hindi niya ito pinansin. Ngunit hindi niya inakala na sa pag-abot ng Antas G ay sakalang ito naging maayos. Kapansin-pansin na ang espesyal na kakayahan ng palaka ay panunukso. Bagay itong gawing pain sa labanan. Samantalang ang espesyal na kakayahan ng daga ay ang paghuhukay. Sa ngayon ay maaari itong maghukay ng ilang patibong. At ang mahusay na paggamit ng mga espesyal na kakayahan ng summon. Ang tunay na tamang paraan ng pagiging summoner. Ngunit ang kulang lamang ay, kahit nasa Antas G ay kulang pa rin ang talino nila. Mahirap pa rin silang magamit ng maayos sa aktwal na labanan. Kapansin-pansin din na may isang matapang na batang babae sa nayon. Araw-araw siyang pumupunta upang makipag-ensayo ng espada. Ngunit kakaiba dahil kahit may dagdag mula sa mga summon. Ang kanyang mga katangian ay halos kapantay na ng isang adulto. Patuloy pa rin siyang natatalo ng walang laban. Mukhang likas na talentado ang kalaban sa espada. Napakataas ng talento niya sa paggamit ng espada. Napapansin din ito ng kanyang mga magulang. Ngunit pinayuhan nila ang bida na huwag panghinaan ng loob. Dahil sa edad na 5 taon ay may gaganaping seremonya ng pagsusuri. Doon susuriin ng mga Diyos kung may talento siya. Ito rin ang nag-iisang pagkakataon ng mga magsasakang alipin na umangat. Ngunit para sa kanya ay masyado pa itong maaga. Hindi bababa ay malinaw ang pag-unlad ng pagiging summoner. Mula noon ay araw-araw pa rin siyang naghahanap ng paraan upang pataasin ang antas ng mga kakayahan ng summon. Kahit ang tipaklong ay sumusunod na sa kanyang utos. Ngunit sa araw ding iyon ay may dumating na magandang balita sa pamilya. Isisilang na ang kanyang kapatid na lalaki. Tama, ang kanyang ina ay nagdadalang tao muli. Nagkataon na ang tipaklong na kanyang summon ay nasa paanan ng ina. At siya ay lubos na nagulat. Paano kung dahil sa takot ay may mangyaring masama sa bata sa sinapupunan? Dahil sa biglang gulat na iyon, naramdaman ng ina ang pagsisimula ng panganganak. Isisilang na ang bata ngayon din. Dahil hindi sapat ang mga pasilidad medikal, kinailangan nilang gumamit ng pinaka-tradisyonal na paraan. Buti na lamang at may karanasan ang kaibigan ng ina sa ganito. Na siya ring ina ng batang mandirigma, pinalabas niya ang lahat ng kalalakihan. Kasama na roon ang bida. Pagkatapos ng isang masusing paghihintay, ligtas na isinilang ang kanyang nakababatang kapatid. Binigyan ng ama ng bida ng pangalan ang sanggol, na tinawag na Matthew. Sa totoo lang ang pangalang ito ay parang may magandang kinabukasan. Noon ang layunin ng bida ay tapusin ang antas na impyerno. Ngunit mula ngayon ay may isa pa siyang misyon. Iyon ay ang protektahan ng kanyang kapatid. At iyan na ang kabuuang nilalaman ng episode 1. Susunod ay magdadagdag pa ng ilang detalye at setting. Ang hindi tahasang binanggit sa anime ay kung gaano kakonserbatibo ang pamilyang magsasakang alipin na pananganakan ng bida. Habang buhay silang maaari lamang magsaka sa loob ng nayon. At bawal silang umalis sa nayon. 60% ng ani ay kailangang ibigay sa Panginoon. Halos sapat lamang para mabuhay. Ito rin ang dahilan kung bakit napakasimple ng pananamit ng mga taga-nayon. At may isa pang kulang sa anime. Iyon ay ang araw-araw na pagsasanay ng bida sa mga kasanayan. Kung gaano karaming karanasan ang tunay na nadaragdag. Sa katunayan ang dami ng mahikang enerhiya na ginagastos ng summon skill ay ibinabawas. Halimbawa kung gumastos ng 2 puntos ng mahika upang mag-summon ng tipaklong. Katumbas ito ng pagdagdag ng 2 puntos ng karanasan. Sa simula ay napakababa ng kanyang mahika. Isang summon pa lamang ay nauubos na ang mahika. At kailangan ng halos kalahating araw para tuluyang makabawi. Kaya ang pag-abot lamang sa antas 2 ay umabot ng mahigit kalahating taon. Dahil sa antas 3 ay tumataas ng 10 beses ang kailangan. Kaya sa edad na 3 ay antas 2 pa rin siya. Ngunit habang tumataas ang kanyang mahika, bibilis din ang bilis ng pagkuha niya ng karanasan. Tungkol naman sa antas ng karakter ay maaaring kailangan niyang talunin ang mga halimaw. At ang hindi niya alam ay, bagamat antas impyerno ito, ngunit nag-iwan ng Diyos ng isang lihim na daan para sa kanya. Siyempre ang kondisyon ay kailangan muna niyang umangat. Kasabay nito ang matapang na batang babae sa nayon. Bakit niya nagawang talunin siya kahit may basbas ng mga summon beast? Sa katunayan isa itong nakatagong pahiwatig. Ang totoo ay may potensyal ang kalaban bilang isang sword saint, at malalaman lamang ito matapos ang seremonya ng pagtatasa sa edad na 5 taon.